Thank you, Benz. Magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon po. At Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Ano po, parang kabataan na yata lahat ngayon. Ano po. At sino pong masaya na naririto siya sa bahay ng ating Panginoon? Amen. At isang buwan na po natin, halos isang buwan, pangatlong linggo na po ito, no? Na pinag-aaralan po natin yung tungkol sa prayer. Sino po nag-e-enjoy sa prayer? Ano po? At lagi ko pong nasasabi ito, na itong dalawang ito, ang pinaka-weapon po natin, o ayaw ng kaaway na ating matutunan o gawin sa buhay po bilang mga mananampalataya. Yung pagbabasa, pagme-meditate, pag-aaral ng salita ng Diyos, at yung pananalangin. Number 1 niya po yan, na ayaw niya na gawin po natin. Dahil kapag yan po ay nagawa natin, sigurado, kaya natin siya. Tatakbo po yan, magsasawa po siya sa atin. Kaya nga po, itong buong June na ito, ating pong pinag-aaralan yung the importance of prayer. Gaano po ka-importante ang prayer? Kaya noong unang linggo atin pong pinag-aralan, yung prayer builds intimacy with God. Kung lagi po natin nakakausap, ang ating Diyos, lalo pa po natin siyang nakikilala. At nakakapag-build po tayo ng intimate relationship. Yung maigting na relasyon sa ating Diyos. Pangalawang linggo atin pong pinag-aralan din po yung prayer brings peace in times of anxiety. Marami na po tayong pinagdaanan ng mga problema, mga pagsubok. Lately po, itong panahon natin na ito, pinagdadaanan po natin kung paano po taas baba ang gasolina at sumusunod po lahat. Kung ano po yung mga commodities, lahat po. At panahon din po ng enrollment. Kaya nga po, yung anxiety na yan, dumadaan po sa atin. Pero, pag ito pong mga anxiety na ito, ay idinulog po natin sa ating, sa pamamagitan ng prayer, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Amen po ba? At ngayong linggo naman pong itong hapon na ito, ating pong pag-aralan, yung prayer leads us into God's direction and wisdom. Tanungin ko po kayo, sino na po ba ang nakaranas nito? Prayer leads us into God's direction and wisdom. Ang sarap po ng mga pinag-aaralan natin, kung atin pong bibigyan ito ng kahalagahan. Dapat lang po. Kaya nga po sa James chapter 1 verse 2 up to 8, itinuro po ni James sa mga Kristiyano noon na dumadanas po ng mga kahirapan. Hindi lang, iba't ibang klaseng kahirapan. At ngayong hapon pong ito, itinuturo din po sa atin kung paano natin haharapin ang mga pagsubok sa buhay po natin. Basahin po natin ang James chapter 1 verse 2 to 8. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Paano daw po natin haharapin o paano ho ba natin i-considera yung mga yung mga trials? Paano po natin haharapin? Nakasimangot ba o may kasiyahan? Merong kasiyahan. Joy, kagalakan. Kaya nga napaka ng buhay Kristiyano. Kaya kung hindi po tayo talagang tunay na born again o hindi pa natin tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas po natin at Panginoon po ng buhay po natin, hindi natin maiintindihan ang mga ganitong mga katuroan. Sino ba naman ang nasa pangit na sitwasyon pagkatapos tatawa ka pa, ngingiti ka, magpapasalamat ka? Wala, di ba? Kasi po ang mga spiritual na bagay, nauunawaan lang po yun sa pamamagitan ng spiritual. Kapag meron kang koneksyon sa Diyos, kapag ikaw ay na-born again yung spirito mo, mauunawaan mo ang mga spiritual na bagay. Amen po ba? Kaya dito sa verse 3, sabi? Because you know that the testing of your faith produces perseverance.
Kapag nasusubok pala yung ating mga kanya-kanya natin pananampalataya sa pamamagitan ng mga problema at ng mga pagsubok, ito pala ay nagpo-produce ng perseverance. Ano ba yung perseverance? Ang perseverance po, ito yung pagtsatsaga, yung nagpapatuloy ka kahit na mahirap ang sitwasyon. Ano po, talagang buo yung puso mo, yung kaisipan mo na magpapatuloy ka pa rin sa buhay Kristiyano, sa relasyon mo sa Diyos. Hindi po yung dumaan ka lang sa problema, nagtampo ka na. Ayaw mo nang mag-attend ng mga services. Hindi po yan ang ibig sabihin. Hindi po magpo-produce ng perseverance yan. Hindi po natin maararanasan kung gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos. Verse 4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete. Let perseverance finish. Hayaan po natin na matapos yung trabaho ng yung salitang perseverance, yung pagtsatsaga, yung magpapatuloy ka para para maging matured ka, para maging matanda ka. Saan? Sa buhay pananampalataya mo kay Kristo. Para maging kumpleto ka. Kapag tayo po ay sumuko, hindi natin mararanasan ito pong bunga ng perseverance sa buhay po natin. Kaya nga po ini-encourage ni James, ni Santiago, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Napaka-importante po na atin pong maunawaan, na kapag tayo po ay nagkukulang, sa pangunawa, sa mga bagay na man po yung ating pinagdadaanan, o lalong-lalo na po sa salita ng Diyos, ang sabi po dyan, if any of you lacks wisdom, kung sino man po sa inyo ang nagkukulang ng karunungan, ng kaalaman, you should ask God. Hindi po tao ang sinabi dito kung kanino po tayo hihingi ng karunungan o kanino po tayo lalapit. Ang sinasabi po dito, kanino daw po tayo lalapit? Kanino tayo mag-a-ask ng wisdom? Sa Diyos. Bakit? Meron po nabanggit kagabi sa Proverbs chapter 4:7 po yon. Nandyan po ba? Nabanggit po ni Pastor Manny about wisdom. Na ang wisdom po, ito po yung mamaya po pag-aaralan natin yan. Hiningi po ni Solomon. Ayan po, 4:7. The beginning of wisdom is this. Get wisdom, though, sabi po dyan, kaya pwedeng kahit mo kenin though it costs all you have, get understanding. Get understanding. Kaya nga po dito, bakit wisdom? Bakit ito yung natin? Ito yung dapat nating, anong tawag nito? Kunin. Yung wisdom na yan. Dahil po yung wisdom na nagmumula sa Diyos, kakaiba po yan. Kapag yan po ang ating hiningi sa Diyos, tandaan po ninyo, lahat po ng ating mga gagawin, sigurado yan, ayon sa salita po ng ating Panginoon. Kaya nga dito, sabi, you should ask God, who gives generously. Hindi po siya kuripot, to all without finding fault. At kapag humingi po tayo ng wisdom sa Diyos, hindi niya po sasabihin, kanina lang nagkasala ka eh. Kanina lang ginawa mo ito eh. Wala pong ganyan. Kaya nga sinabi niya dito, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe. Amen po ba? And when you ask, you must believe and not doubt. Ano po ang sabi dito? Because the one who doubts is like a wave of the sea. Nakakita na ho ba kayo yung wave, yung alon ng dagat? Malaki, tapos paliit, pagkatapos po kung saan pa hahampas yan. Kapag nandoon ka po, doon sa current na yon,
talagang susunod ka. Hindi mo na po alam kung ano ang gagawin mo. Kasi malalakas siya po yung current na yan. Kaya nga, inihawig po, kung ikaw ay merong pagdududa, katulad ka ng alon sa dagat. But, sabi po dyan, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Kapag may doubt ka, na humihingi sa ating pananalangin ka, baka unawain po ninyo ito. Humanda ka, wala kang kakamtan na kasagutan. Dahil yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kapag nag-doubt ka, may doubt, may unbelief sa iyong puso, sa iyong kaisipan, at hinihingi mo itong isang bagay na ito, susuguraduhin ko po sa inyo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, mangyayari po yan. Hindi po kayo tatanggap ng kasagutan sa inyong mga panalangin. Malinaw po ba? Kasi hindi po natin pwedeng hindi po natin pwedeng bula-bulahin ang Diyos. Alam niya po kung ano ang nasa puso po natin. Hindi pa man tayo lumalapit, alam na niya kung ano yung hihingin natin. Kaya kailangan po natin yung matibay, matatag na pananampalataya. Amen po ba? Believers should use prayer to seek direction, clarity, and wisdom when making critical life decision. Believers should use prayer to seek direction. Hindi po yung hingi na lang tayo ng hingi. Lord, pwede pong pahingi nito. Lord, pahingi po nito. Lord, pahingi po nito. Dapat maano rin po natin sa ating kaisipan, ang prayer should use, to seek direction. Clarity. Kung meron kang hindi nauunawaan, Lord, hindi ko po maunawaan ito. Bigyan po ninyo ako ng kaliwanagan dito. Wisdom when making critical life decision. Tayo po lahat, dumaan na po tayo doon sa nagdesisyon po tayo na napakahirap na hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. Pero, noong dumulog po tayo sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, naging maaliwalas po yung ating kaisipan. Nagkaroon ng kasagutan doon sa mga mahihirap na mga desisyon po natin. Pagkatas nasasabi natin sa sarili natin, makanyinya pala. Kaya makanyinya pala yan dahil humingi ka nga sa Diyos ng wisdom. Amen po. Number 1 po na ating tatalakayin about prayer. 3 karakter po sa Bible ang ating pag-aaralan kung paano po nila binigyan ng importansya o kung gaano ka-essential ang prayer sa kanila. Tandaan po ninyo, kung ano yung nasa puso po natin, yan po yung laging lumalabas sa salita, sa kilos po natin, sa pag-iisip po natin. Tama po ba? Kung ano yung nasa puso po natin. Kung galit ka, lagi pa magmamanifest po lagi yan. Sa pananalita mo lang, sa pag-iisip mo lang, magmamanifest po. Pero itong 3 mga karakter na ito, yung puso po nila, ay nakatalagang may intimate relationship po sila sa Diyos. Pag-aralan po natin ang una, sino po nakakakilala kay Solomon? Sino pong tatay ni Solomon? Si Pablo, di ba? Wala pong nakakaalam sa inyo. Sino pong tatay ni Solomon? Si David. Pag-aralan po natin. Prayer is very important because it leads us to God's direction and wisdom. So we pray like King Solomon prayed. Sa 1 Kings chapter 3 verse 5 to 14, basahin ko po ito. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. And God said, ask for whatever you want me to give you. Dito po, sa senaryong ito, dahil po si Haring Solomon, marami pong asawa yan. 700 po yung asawa niya. At 300 po yung mga kabit niya. 700. Lahat po ng mga anak yata ng hari, ng mga katabi niya pong mga bansa, kinuha niya yan. Ginawa niya pong asawa. Tuwing po yan, gagawin niyang asawa,
nagtatayo po siya ng ng mga high places, mga yung tawag nito, kung saan po sila nananalangin. Bawat mapangasawa niya ng mga anak ng mga hari. Kaya ginawa niya ito para para walang gulo, walang giyera. Natural po, magrerespetuhan po yan. Di ba? Natural, asawa ko yung anak mo, di gigirahin mo ako. Kaya, mautak po si Solomon eh. Kaya yan po ang ginawa niya. Kaya yung isang araw po, mag-o-offer po niyan siya dito sa Gibeon na ito. Nandoon po yung pinaka-holy place nila dahil hindi pa po natatapos ang templo. Kaya doon sila sa high places po, dito sa Gibeon na ito, doon sa lugar na yan, doon po siya nag-offer ng hundreds of, sacrifices, si Haring Solomon. At doon po, hindi na siya nakauwi. At nakatulog po siya. Kaya dito po siya kinausap ng Diyos sa panaginip. Kaya dito rin, tinanong ng Diyos sa kanya, ask for whatever you want me to give you. Kung tatanungin po tayo ngayon, o kung tatanungin po kayo ng Diyos ngayon, ano kaya ang inyong isasagot? Ano ang gusto ninyo? Ikaw, Christine, ano ang gusto mo na ibibigay ko sa iyo? Ano kaya ang isasagot mo ngayon? Pero si Solomon, nung sumagot po siya, ano ang sabi niya? You have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. Pinuri niya po, pinasalamatan niya ang Diyos. Sa pamamagitan doon sa ginawa niya sa kanyang ama, walang iba kung hindi si Haring David. Pinagpala niya po si Haring David. Kaya sabi nga niya dito, and have given a son to sit on his throne this very day. Verse 7, now Lord, my God, you have made your servant king in place of my father David. Lord, ginawa mo akong hari ngayon. Sabi niya, But I am only a child, sabi po diyan, and do not know how to carry out my duties. Tinignan ko po ito, yung kung ilang taon na, si David nung umupo po siya bilang hari. Kaya nga yung iba pong mga nag-aaral ng history at saka ng Bible, ang sabi nila baka nandun si Solomon between 14 to 20 years old. Baka hindi po natin masasabi, baka 19 po siya. Napakabata. Kasi po yung iba depende po sila doon sa sinabi ni Solomon na little child. But I am only a little child. Kaya sinasabi nila 14 to 20 years old dito si Solomon. Hindi niya alam kung ano talaga ang kanyang gagawin. Kulang siya sa experience. Ano pa po ang sinabi niya dito? Verse 8, your servant is here among the people you have chosen, a great people too numerous to count or number. At dito naman po makikita natin kung paano po tinupad ng Diyos yung pangako niya kay Abraham na pararamihin niya ang kanyang lahi. Kaya po dito napakarami na po ng mga Hudyo o mga Israelita. Milyon-milyon na po ang pinag-uusapan dito. Pagkatapos, ikaw na bata na walang experience, iluluklok ka bilang pinuno ng mga, sabi na po natin, mahigit 2 milyon na mga Hudyo na hindi po pare-parehas ang mga ugali, matitigas ang ulo. Kaya, ano ang sabi ni Solomon? Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give, ito po yung sinabi niya, hiling niya. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. Madalas po, dito tayo bumabagsak, nagkakamali. Kung paano po natin, madistinguish yung mali sa tama o yung tama sa mali. Pero yung discernment po dito, yung hiningi ni Solomon. Sabi po ng isang naging presidente po ng United States of America, you cannot govern a nation without God and the Bible. Kaya nga po, yung panahon na yon, at titignan po ninyo ang Amerika,
very powerful, very prosperous po siya. Kaya nga tinawag siyang yung milk and honey. Yung nasyon kung saan po kasi talagang prosperous po, sagana noon ang Amerika. Hindi po yung katulad na kanilang sitwasyon ngayon. Bakit? Kasi ino-honor nila ang Diyos. Kaya itong si George Washington na naging isang presidente po ng Amerika, ito po yung sinasabi niya. Bakit? Nasa puso niya ito. You cannot govern a nation without God and the Bible, sabi po niya. Totoo po yan. Kaya nga si Haring Solomon, ito po yung nasa kanyang puso. Paano ko nga ililid, pangungunahan, pamumunuan ang napakaraming mga taong ito? Sa edad kong ito, wala akong kaalaman. Ito yung hiningi ni Solomon. Ang sabi niya, so give your servant, bigyan mo ang iyong servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. Paano ho ba yung to distinguish o to discern what is right from wrong? Sa titings na lang po. Pero hindi po ito yung natin. Hindi ko po masyadong bibigyan ng diin. Sa titings, halimbawa nagta-tithes ka. Ang pinaka po natin, anong tawag nito? Yung standard, sinusundan po natin yung 10%. Yung 10% po ng 10,000 is 1,000. Pagkatapos, Lord, pwede ho bang yung 500, i-tithes ko, yung 500 pantutulong ko? It seems right. Tama po ba? Kasi iba yung yung puso mo Pantutulong mo naman Hindi mo naman gagamitin yan sa sarili mo. It seems right. Pero sa harapan po ng Diyos, mali. Pag sinabing tithes, ibibigay mo yan, pagkakaloob mo ng buo. Isa pa po, nung sinabi inutusan ni ng Diyos, si Haring Saul, nakubkubin niya lahat yung kaaway niya, patayin niya lahat. Mag-umpisa sa baby, sa mga hayop, sa mga bata, sa binata, sa mga matatanda. Pati yung hari, si Haring Agag, pinapapatay niya lahat yan. Pinatay niya pinatay naman niya Pero anong ginawa niya? Ginawa niya pong, hinuli niya si King Agag. Pagkatapos, yung mga matatabang mga hayop, iniwan niya. Kaya nga, sabi ng Diyos kay Samuel, puntahan mo si Saul. Kaya nga po nung pinuntahan ni Samuel si Saul, sabi ni Samuel, yung naririnig kong mga iyak? Singkana pa rin kayang sundalos. Kinuha ng mga sundalo ko yan para i-offer naman sa Diyos. It seems right. Pero hindi yun ang utos ng Diyos. Lipunin ang lahat, pati si King Agag patayin. Hindi niya ginawa. Kaya ang sabi ni Samuel? Obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Pero dito si Solomon, ang hiningi niya, hindi siya naging makasarili. Hindi niya sinabi sa sarili niya, kukunin ko itong pagkakataon na ito kahit na bata ako. Mag-rule ako. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, kung ano ang nasa puso ng isang tao, lalabas at lalabas yan. Ang nasa puso ni Solomon, alam niya, dahil nakita niya ang kanyang tatay na maka-Diyos. Kaya nung maging hari siya, kahit na bata siya, talagang alam niya na wala siyang makakayanan maliban lang kung kasama niya ang Diyos. Kaya sa panaginip, nung tanungin siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? A discerning heart, Lord. Kaagad-agad yun. Hindi siya nag-isip. Lord, a discerning heart. To govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. Hindi po naging makasarili si Solomon. Tayo kaya, pag tinanong kaya tayo ni Lord, ano ang gusto ninyong ibigay ko sa inyo? Lord, dinan mo kong kotse, dinan mo kong BYD.
Lord, dinan mo ko pong kay house and lot. Lord, dinan mo kong boyfriend o girlfriend. Pero si Solomon po, binata na dito. Hindi niya naisip pa muna yung girlfriend, boyfriend. Ay, girlfriend pala. Ang inisip niya kung paano mapamunuan ng maayos ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa mga utos ng Diyos ang mga Israelita. Kaya po dito, ano ang sabi ng Diyos sa verse 11? So God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice. Ano po? Napakasarap po ng hiniling niya. Kaya nga sinagot siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi ka humingi ng kayamanan para sa iyong sarili o yung kamatayan ng iyong mga kaaway. Dahil nung panahon pong yun, maraming kaaway ang mga Hudyo, ang Israel. Kaya nga, ano ang sabi niya? But for discernment in administering justice. Meron pong kwento rin dito, si Haring Solomon, noong pong matagal-tagal na siya, na naghahari. Meron pong 2 babae na ang trabaho po nila nagbebenta ng aliw. Pareho pong nabuntis ito. Yung isa, unang nanganak. Pagkatapos po yata ng 3 araw o 2 araw, yung isa naman. Dahil iisa lang po yung tirahan nila. Silang 2. Nung mga anak po yan, magkatabi po sila. Pagkatapos, siyempre, ang mga nanay po, yung nagpapadede. Di ba, nagsaside silang ganyan. Yung isa, nadaganan niya. Siguro sa sobrang pagod po, nahimbing niya, nadaganan niya yung anak niya. At dito po, ang ginawa niya, nagising siya ng madaling araw. Ang ginawa niya, pinagpalit niya. Yung patay niyang anak, ibinilagay niya po dito sa buhay na anak ng babae, ng kaibigan niya. Pagkagising po nila sa umaga, napansin nitong nanay na buhay po yung anak, na malamig yung kanyang anak. Tinignan niya po. Natural ang mga nanay, meron pong may instinct, di ba? Alam po ninyo kung talagang anak niyo. Ang sabi niya, hindi ko anak ito. Kaya nga po, nag-away sila pagkatapos pumunta po sila kay Haring Solomon. Kay Haring Solomon, talagang po nila yung kaso nila. Sabi niya, pagkatapos, si Haring Solomon, alam po ninyo kung ano ang ginawa niya? Bigyan nga ninyo ako ng tabak. Sabi niya sa mga. Binigyan naman po siya ng tabak. O sige, hatiin natin yung bata, yung buhay na bata. Gawin natin sa 2. Yung kalahati sa kanya, yung kalahati dito. Sabi niya. Napasigaw po yung tunay na ina. Wag po, hari. Ibigay na lang po ninyo sa kanya. Di ba marunong si Solomon? Paano siya naging marunong? Natural. Yung panahon na yun, hindi naman siya kaagad humingi ng tabak. Humingi muna siya ng wisdom sa Diyos. Kaya nga, nalaman niya kung sino yung tunay na ina ng bata. Yung nagparaya. Hindi po yung isa nagsabi niya, sige po, gawin ninyo. Mayabang niya pa ito Yung namatayan po ng anak. Pero itong isa na pasigaw, wag po, mahal na hari. Ibigay na lang po ninyo sa kanya. Kaya nga, doon nakalaman ni Haring Solomon kung sino yung tunay na ina ng bata. Ito po yung sinasabi dito, discerning, but for discernment in administering justice. Sa verse 12, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Wala ka nang magiging katulad. Sa mga tao. Pero merong higit po na mas marunong kay Solomon. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Siya po. Kaya nga dito mababasa rin po natin sa verse 13, moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. Kaya wala pong katulad si Haring Solomon. Yung Queen of Sheba, pumunta po siya
kay Haring Solomon, pinuntahin niya ito para ano? Para matuto at malaman niya kung totoo nga yung mga balita na merong isang hari sa Israel na napakarunong. Ano, pumunta po yan, Queen of Sheba na yan. Hindi ko po alam kung mahigit sa 1 taon siya nandoon na nakikinig lamang siya sa mga itinuturo po ni Haring Solomon sa kanya. Nagdala pa ito ng marami pong regalo, mamahaling regalo para lang makarinig. Kaya nga nasabi ng Queen of Sheba na totoo nga. Hindi ba yung kuminsan yung chismis po, pag ano yan, may kwento dito, pag ikinwento dito, masyado na pong exaggerated, di ba? Pero yung Queen of Sheba, nung marinig niya, totoo nga. Marunong nga ito. Ano po? Kaya si Haring Solomon po, punong-puno ng wisdom na nagmumula po sa ating Panginoon. Kaya wala po siyang kapantay na mga hari noon. And if you walk in obedience, sabi pa po ng Diyos sa kanya sa verse 14, and if you walk in obedience to me and keep my decrees and commands as David your father did, I will give you a long life. Hallelujah. Tayo rin po. Pwede po nating maranasan ito. Ano po? Pwede nating maranasan. Kung tatanungin po kayo ngayon ng Diyos, ano kaya ang hihingin ninyo? Lord, paramihin pa po ninyo ang mga makakakilala sa inyo. Lord, gamitin mo po ako para yung 10,000 souls na binigay po ninyo ng vision sa aming punong pastor, makamit po namin. Ano po? Sila, ito po yung nasa puso po nila. Si Solomon, ito yung nasa puso niya. Kaya nga po, dito makikita po natin na prayer aligns our hearts with God's plan rather than our own desires. When we surrender our confusions, God replaces it with the wisdom and clear direction we need to fulfill our daily purpose. Ano po? Prayer aligns our hearts with God's. Prayer. Totoo po ito. Prayer. Kapag mapanalangin po tayo, sigurado, naka-align po yung puso po natin doon sa mga kautusan po ng Diyos. Sino pong gusto na maging powerful yung prayer niya? Tayo pong lahat. Gusto po ninyo maging powerful in prayer? Hindi, gamitin po natin ang mga salita ng Diyos. Powerful po yan. Kapag yan ang hindi na po tayo mag-iisip kung anong salita pa. No? Yung bang parang liligawan mo pa o bobolahin mo pa ang Diyos sa prayer mo. Gamitin mo ang salita ng Diyos. Diretso pa yan. Ano po? Hindi ka pa magkakamali na magiging powerful po yan. Powerful and effective. Yan po ang mga salita ng Diyos kapag ginamit po natin sa ating mga prayer. Pangalawa naman pong character sa Bible na ating pag-aaralan ngayon. Prayer is very important because it leads us to God's direction and wisdom. So we pray like King Jehoshaphat prayed. Sino pong nakakakilala kay Jehoshaphat? Ilang beses na po natin dinatalakay yung buhay po ni Jehoshaphat, ni Haring Jehoshaphat. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 4, after this the Moabites, nagtulong-tulong po yung mga malalakas na mga nasyon noon sa kapanahunan po ni Haring Jehoshaphat. Yung mga Moabites, Ammonites, at saka po yung mga mangilan-ngilan na Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom. Edom, sabi po dyan, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazezon, Tamar, that is, and Jedi. Verse 3, alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. Bilang tao po, natural, maaalarma ka. Pero doon sa pagka-alarma po, ni Haring Jehoshaphat, yung nasabi ko po kanina, kung ano yung nalaman ng puso mo, yan talaga ang lalabas. Yan ang magiging aksyon mo. Ito po ay talagang merong intimate relationship sa Diyos. Kaya nga, naalarma nga siya
Pero ano ang ginawa niya? Paano niya niresolve? Kasi sabi diyan, Jehoshaphat resolved to inquire. Ano po? Niresolve niya para ano? Para mag-inquire. Kanino? Kay Maria? Kay Pedro? Kay Joseph? Kanino? Kay Jesus. Sa Diyos. Amen po ba? Makakatuki ko po? Ingkay na. Kaya nga po, sabi diyan, resolve. Pag resolve po, paano niya nilutas? Pag resolve, meron kang firm, determined ka sa iyong gagawin. Determinado ka. Ano po? Matatag po yung desisyon. Kaya si Haring Jehoshaphat dito, matatag yung kanyang desisyon na kanino siya nagtanong, kanino siya nag-inquire. Kaagad, kay Jesus, kay Yahweh. Kaya nga, ano naman, yung sinagot sa kanya. Kaya nagproklema po siya. And he proclaimed a fast for all Judah. Nagfasting po. Ano po, hinikayat niya ang lahat ng mga tiga-Judah na magpapasting po sila. Verse 4, the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Isang salita lang po ni Jehoshaphat, ni Haring Jehoshaphat. Tayo po, inaanyayahan po namin kayo, inaanyayahan ko kayo tuwing Wednesday doon po sa meeting of the prayer warriors po natin. Yung prayer meeting po natin. Para po dito maranasan natin yung kapangyarihan po ng Diyos. Alam po ninyo yung mga nag-a-attend ng sino po nag-a-attend dito ng every Wednesday? Papamira dito lang pala sa harapan. Karamihan. Kayo po na. Inaanyayahan ko po kayo every Wednesday. Yung maranasan po natin kung paano po yung makipagniig sa Diyos. Amen po ba? Gusto ninyo maranasan yon? Attend po kayo. Attend po tayo ng every Wednesday. Punuin po natin ito. Purihin po natin ang Diyos. Sampahin po natin siya. Ito po yung ginawa nila. Kaya nga ang sabi, the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Iba-ibang lugar po yan. Nagpunta po sila. Para saliksikin nila ang Diyos. Kaya nga po dito, tatalon po tayo sa 2 Chronicles chapter 20, verse 14 to 22. Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benayan. The son of Jehiel. Ang gaganda ng pangalan The son of Matanea, a Levite, and descendant of Asaph, as he stood in the assembly. He said, listen, sabi po niya, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. No? Dahil po nag-inquire siya, nanalangin siya. Ito po yung sagot ng Diyos sa kanya. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Noon po, kapag nakikipaglaban po ang mga Israelita, ang Diyos po talaga ang lumalaban sa kanila. Siya po yung nauuna. Pero sa kapanahunan po natin ngayon, dahil doon sa krus, noon pong sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, Tetelestai, ang ibig sabihin, tinapos na niya po lahat. Tinalo na niya ang lahat. Wala na pong kapangyarihan si Satanas. Kaya tayo ngayon ang haharap kay Satanas. Hindi na po ang Diyos. Opo, nandiyon ang Diyos. Siya ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Pero tayo po ang haharap dyan. Amen po ba? Kaya nga tetelestai. Kaya nga tayo, we are more than conqueror We are victorious. Ano po yung mga kung the battle is not yours, but God. Noong sa kapanahunan po nila Haring Jehoshaphat, pero ngayon, tayo po ngayon ang haharap sa mga kaaway po natin. Ang kaaway po natin, hindi po sila literal na tao, kung hindi mga espiritu po yan. Kaya nga po, tayo po ay binigyan ng ng baluti ng Diyos. Alam po ninyo yun sa Ephesians chapter 6, verse 11 to 13, Ephesians chapter 6, 14 to 17, yung armor of God. Hindi ko na po babasahin yan.
ano na lang po niyo, isulat ninyo at saka ninyo basahin. Ano pa yung pinagkaloob sa atin? Yung pong maging alerto po tayo. Yung makaya nating i-resist lahat ng mga kaaway na yan. 1 Peter chapter 5 verse 8, James chapter 4 verse 7, Luke chapter 10 verse 19. Ito po yung pinagkaloob po sa atin para tayo po ngayon ang lumaban. Pinagkaloob po sa atin. Ano pa yan? Yung victory in the battle. Panalo na po tayo. Hindi po tayo nakikipaglaban para manalo. Panalo na po tayo. Amen po ba? Panalo na tayo. Kaya nga, wag ninyong isuko. Yung yung victory na yan. Sa kaaway. Kaya nananalo lang ang kaaway kasi sinusuko natin eh. Wag ninyong isusuko, ipaglaban ninyo. Ano ba ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 4? Greater is he that is within us than he who is in this world. Kaya nga tayo ang lalaban ngayon. Bakit? Dahil yung banal na Espiritu ay nasa sa atin. Amen po ba? Romans 8:37, Revelation chapter 12 verse 11. Yan po yung ipinagkaloob po sa atin. Kaya sa panahon na ito, sa panahon po natin, sa henerasyon po natin, dito, tayo talaga ang haharap sa mga kaaway po natin yan. Tandaan po ninyo, panalo na tayo. Matagal na po tayong panalo dahil doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga tetelestai. Amen po ba? Kaya dito, ano ang nangyari dito? Sabi po diyan, yung sagot doon sa panalangin nila Jehoshaphat, do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours but God's. Tomorrow, sabi po diyan, march down against them. Hindi po siya automatic. Meron pa rin pinagawa ang Diyos sa kanila. Tomorrow, bukas, sabi niya, magparada kayo. Sabi niya, mag-march kayo against them. Sabi po, they will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Hindi ninyo dapat yung lalaban kayo, sabi po diyan. Take up your positions, stand firm and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem. Ang tindi po, no? Take up your position. O sige, dito tayo. Dito tayo magpo-position. Dito tayo tatayo. Sabi po ni Jehoshaphat. Kasi yun ang utos sa kanila ng Diyos. Take up your positions, stand firm and see the deliverance the Lord will give you. Tingnan ninyo kung ano yung deliverance na gagawin ng Diyos para sa inyo. Ano po ang sabi? Judah and Jerusalem, do not be afraid. Inulit na naman po, do not be discouraged. Sa Bible po, kapag inulit ng 2 beses yan, napaka-importante mong pakinggan yan at dapat sundin mo. Do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Kung paano po yung leader nila dito, kung ano yung ginagawa ng leader nila, yun po ang ginagawa o sinusunod ng kanyang mga tao. Dahil prayerful po siya, lagi niyang binibigyan ng respeto ang Diyos. Nung marinig niya po yun, anong ginawa kaagad ni Jehoshaphat? Ginawa niya ba, yehey, hindi na tayo makikipaggera, manonood na lang tayo. Ganun ba ang ginawa? Hindi po. Ano ang sabi dito? Nag-bow down kaagad si Jehoshaphat. Kaya yung mga kasama niya, yung mga tao doon, mga mamamayan ng Judah, ganun din po ang ginawa nila. Nag-bow down din po sila sa atin. Yan po yung sign ng reverence. Respect sa Diyos. Kaya ano po ang nangyari dito? Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites from the Kohathites and Korahites, yung mga Kohathites po dito, sila po yung kumukuha ng tithes. Totoo naman po, kasi nasa, po sila, lahi ni Levites. Mga Levitico po to, Levites. Pero po dito sa atin, wala na pong kumukuha ng tithes. Walang kuha tithes. Hindi po. Ingay na.
Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord. Ito po yung nagpuri sa Diyos, the God of Israel, with a very loud voice. Bakit very loud voice? Bingi ba ang Diyos? Hindi. Ano po? Kaya nga po dito, naririnig ninyo sa akin, kapag narito na po kayo, at nandiyan kayo, nag-worship na po tayong lahat, ibigay po natin yung ating pinaka-best na boses po natin, kahit sintonado ka kapatid. Huwag mong pakinggan yan, yung mga katabi mo. Ano po, kung talagang gusto po natin, talagang purihin ang Diyos, ibibigay po natin yung pinaka-best po natin. Sisigaw tayo. Amen. Kaya rin born again, nanin sasabihan takya, at guli-guli sa kayo. Bakit sumisigaw kayo na nagpupuri sa Diyos ninyo? Bakit? Bingi ba yung Diyos ninyo? Ali. Hindi bingi ang Diyos. Kasi binibigay lang namin yung best namin sa aming Panginoon dahil siya, binigkaloob niya yung pinaka-best niya. Tapos tayo po, mga tinatawag na pinoprofess mo na ikaw ay isang born again. Sa pagkanta pa lang, nahihiya ka na. Pero pare-parehas naman tayong mga born again dito sa loob ng church na ito. Ba't nahihiya ka pa? Ba't hindi mo pwedeng ipagkaloob? Ba't hindi ba pwedeng umawit ka? Bakit pag sa labas, nagagawa mo, manarkila ko pa mong metong nga kwarto, karing kayo, magwala ko po. E then hindi na nila makuha yung microphone sa iyo. Ang gusto mo, ikaw na lang. Kapag nanonood po tayo ng basketball, hindi ba sigaw na tayo ng sigaw, lalo na kung boxing noong si Pacquiao kapag laban niya? Sino pong nanood ng championship ng NBA? Sino yung naka-New York Knicks dito? At saka ng Spurs? Ano po? Hindi ba sumisigaw ka? Ang layo na, nasa Amerika yon. Pero nanonood ka lang. Tumatayo ka pa, sumisigaw ka pa, napapasuntok ka pa sa hangin. Pero pagdating dito, pagpupurihin natin ang Diyos, pinipilit pa ang bawat isa. Malamarine ka pa. Dapat po ganito tayo. Ano po? The God of Israel, sabi niya po, with a very loud voice, sumigaw po talaga sila. Nagpuri sila sa ating Panginoon. Kaya nga nangyari sa verse 20, early in the morning they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in His prophets and you will be successful. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord for His love endures forever. Amen. Ito po yung sinigaw nila. As they began to sing and praise the Lord, set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Habang isinisigaw po nila ito with loud voice, ano po ang nangyari? Kumilos na po ang ating Panginoon. Pinag-away-away po nila. Itong Moabites, itong Ammonites, ang una po nilang ginawa, nilusob nila yung kakampi nilang mga Meunites. Kay Batang Megis and the Meunites, sila naman po dalawa ang nag-away hanggang maubos po silang lahat. Kung babasahin po ninyo yan, 3 araw pong iniipon nila Jehoshaphat yung mga daladala pong mga ginto, mga silver o ano man po yan. Kasi po kapag natalo mo ang isang nasyon, ganyan ang ginagawa noon. Kinukuha po lahat kung ano lahat yung mga nandoon po, mga ginto yan. 3 araw, mahigit po. Baka hindi man nila naubos yun eh. Ano po? Yan po yung premyo nila. Kaya nga, dito po, kapag tayo po ay dumadaan sa anuman pong mga problema po natin, huwag po kung sino-sino yung ating lalapitan kaagad. Amen po ba? Paulit-ulit ko po sinasabi, kahit na nandito tayo, nakikinig po tayo ng message, napakadali pong nakawin ng kaaway yung ating konsentrasyon. Nasisway niya tayo kaagad. Ay, sale pala King SM. Putang bagya ka nini. Nano ng oras, maluwat siya pa yung Pastor Iskay niyan. Sangkang kumi, ay ba't diretso na ako? Napakadali pong isway ng kaaway, yung kaisipan po natin. Napansin po ninyo yan?
Kaya nga dapat po natin talaga yung panalangin, yung may intimate relationship po tayo sa ating Panginoon. Kapag meron tayong intimate relationship, hindi po tayo magiging parang ano po, yung hinahampas ka ng alon na kahit saan ka makarating, magiging firm ka, magiging matatag ka. Ano po? Kaya nga si Jehoshaphat, nung marinig niya pa lang yan, ano ang ginawa niya? Nag-inquire na siya kaagad sa Diyos. Wala na siyang ibang pinuntahan, wala siyang ibang naisip kung hindi yung kanyang Diyos na buhay. Amen po ba? Dapat ganyan po yung attitude ng puso po natin. Amen. At dyan mo makikita kung paano ka lumalago, paano ka nagiging mature sa iyong spiritual na relasyon sa Diyos. Sila, ganyan sila. Si Solomon, si Jehoshaphat, yan ang puso po nila. Kaya nga natuwa ang Diyos sa kanila. Kung ano yung sinabi niya, matatalo yan. Manonood lang kayo, sabi po kay Jehoshaphat, at matatalo yan. Totoo naman. Bakit? Na-please ang Diyos doon sa ginawa nila. Amen. Pray and don't panic. Why panic when you can pray? Amen po ba? Pray and don't panic. Why panic when you can pray? Bakit nga tayo magpapanik? Kahit na tumaas pa yung gasolina yan, tumaas pa yung lahat ng bilihin na yan. Why panic? Meron kang Diyos. Manalangin ka, hindi ka pababayaan ni Lord. Amen po ba? Kung nung pumutok ang pinatubo, hindi tayo pinabayaan. Nagkaroon ng pandemic, hindi pa rin tayo pinabayaan. Ngayon pa. Naranasan na po natin yung mga promises ng Diyos sa atin. Amen? Pangatlo po, prayer is very important because it leads us to God's direction and wisdom. So we, pray like Nehemiah prayed. Amen po ba? Lahat po ng karakter na ito, kung papansanin po ninyo, ano yung puso po nila. Nehemiah's prayer demonstrate that seeking God's wisdom and direction creates a bridge, sabi po dyan, between divine planning and bold, organized action. Sa Nehemiah chapter 1, verse 1 to 4, ito na, kwento naman po ni Nehemiah ito. Tandaan po ninyo, sa panahon po nila ni Nehemiah, nasa ibang lugar po sila. Wala po sila sa sa Jerusalem. Sa bansa po nila, sa Israel. Dito po sa Nehemiah chapter 1 verse 1 to 4, the words of Nehemiah son of Hakaliah in the month of Kislev in the 20th year while I was in the citadel of Susa. Nasa Susa po siya, citadel of Susa. Hanani, one of my brothers, came from Judah. Si Hanani po galing ng Judah. Pinuntahan niya si Nehemiah. Nehemiah sa Susa. Came from Judah with some of other friends, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem. Pagkakita niya kay Hanani, kumusta na ang Judah, ang Jerusalem? Sumagot naman po itong kanyang mga kaibigan. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. Kahit na po na matagal na nawala si Nehemiah sa Judah o sa Jerusalem, nasa puso niya pa rin ang kanyang bansa. Kasi kung wala sa puso niya, ang bansang Israel, ang Judah, ang ganda ng posisyon po ni Nehemiah dito sa Susa na ito, sa lugar na ito. Siya po ay cupbearer. Ng hari. Di ba maganda ang buhay niya? Palagi niyang kasama ang hari. Masarap pa ang kinakain niya. Maganda pa yung kanyang tinutulugan. Pero yung puso niya, yung isip niya, nasa kanyang bansa. Siguro po, laging nananalangin si Nehemiah, Lord, yung bansa po namin, kumusta na kaya? Yung aking mga kababayan, kumusta na po kaya sila? Kaya nga, nung unang dumating na itong kaibigan niya ito, sila Hanani, tinanong niya kaagad, kinumusta niya kaagad
ang kanyang bansa. Kaya nung mabalitaan niya na gano'n yung sitwasyon ng kanyang, ng Jerusalem, ano ang sabi? When I heard these things, I sat down and wept. Tingnan yung puso ni Nehemiah. For some days I mourned. Ilang araw din akong naging malungkot, sabi niya, and fasted and prayed before the God of heaven. Nagpasting siya. Nanalangin siya. Tayo kaya, kumusta kapatid mo kanyan? Ay, masakit siya rugo at siya kayong hospital. Mayapin, stupin kaya. Pero si Nehemiah, buong bansa, ang Judah, nang tanongin niya, nalungkot po siya. Ang ginawa niya, for some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Tingnan po niyo, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Itong tatlong ito, ikumpara mo, klaseng puso meron sila? Makasarili ba? Hindi po. Diba? Yung ibang tao, ang kanilang inaalala. Kaya, sa Nehemiah chapter 2, verse 1 to 9, tatalon po tayo. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, ito po yung pinaglilingkuran niya, si Nehemiah. When wine was brought for him, si Nehemiah po cupbearer ni Artaxerxes. I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. Hindi ako naging malungkot, sabi niya, sa harapan ng hari, kailanman. Ang ibig sabihin dito, laging masaya pala, masiyahin pala si Nehemiah. Laging nakangiti yan. Kapag magdi-deliver na, magbibigay na po ng alak yan sa hari kay Artaxerxes, laging nakangiti yan. Kaya nga, itong senaryong ito, malungkot siya. Kasi doon sa nabalitaan niya, kung anong nangyayari ngayon doon sa kanyang bansa. Ano ang sabi po dito? So the king asked me, why does your face look so sad when you are not ill? O bakit malungkot ka? Bakit ka malungkot? Wala ka naman sakit. Sabi po ng hari sa kanya, this can be nothing but sadness of heart. Ito, sabi niya, itong kalungkutan na ito, kalungkutan na nagmumula sa puso. Sabi po, I was very much afraid. But I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire? The king said to me, what is it you want? Kaagad-agad ba sumagot dito si Nehemiah? Ay, salamat, mahal na hari. Tinanong mo yan. Ay, ni po yung buriko. Hindi niya po ginawa yon. Kung ano ang nasa puso talaga ng tao, yan pa rin ang lalabas. Ano ang ginawa ni Nehemiah? Nung tanungin siya ng hari, what is it you want? Then I prayed to God of heaven. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Siguro po, may nahimik yan nung tinanong siya ng hari, what is it you want? Hindi siguro siya, matagal po siya nananahimik, si Nehemiah. Sabi nga dito, then I prayed to the God of heaven. Tayo po kaya? Ano kaya yung mga sitwasyon na ito na nagiging anxious po tayo? Nagkakaroon tayo ng anxiety. Nakakalimutan natin ang prayer. Nakakalimutan natin ang Diyos. Pag nahimasmasan ka na lang, ay, atin pala Diyos. Manalangin ko pa. Pero, si Nehemiah, nung tanungin po siya, talagang, then I prayed to the God of heaven, and I answered the king. Doon pa lang siya sumagot pagkatapos niyang nanalangin o nag-inquire sa Diyos. Ano po ang sabi? If it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah. Sabi po, where my ancestors are buried, so that I can rebuild it. Then the king with the queen, kasama po ni Haring Artaxerxes,
ano po, yung kanyang reyna, yung queen, sitting beside him, asked me, "How long will your journey take and when will you get back?" Gaano ba magtatagal ang iyong ang paglalakbay mo at kailan ka babalik? It pleased the king to send me, so I set a time. Hindi po natin masasabi kung ilan pong buwan, taon ang hiningi po ni Nehemiah. Ano po? Sino ho ba dito yung nagtatrabaho? Pagkatapos, sinabi niya sa boss niya, "Boss, pwede bang mag-leave kong 2 taon?" Yung lang siguro, yung 1 buwan lang. Baka pagbalik mo, wala ka ng trabaho eh. Pero ito, bakit nagkaroon ng favor na ganito si Nehemiah? Kasi inuuna niya ang Diyos. Sa bawat desisyon niya po, sa lahat ng kanyang ginagawa, inuna niya ang Diyos. Kaya nga, ang sabi po dito, it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city of Judah, where my ancestors are buried, so that I can rebuild. Then the king with the queen, sabi po dyan, how long? Ito po, tinanong niya dyan, kailan ka ba babalik? It pleased the king to send me, so I set time. I also said to him, if it pleases the king, may I have letters to the governors of the Trans-Euphrates, so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah? Ano po? Ito bang ni-request ni Nehemiah kay Haring Artaxerxes? Ano po? Ito ba binalak na niya ba? Pinlano na niya ba ito? Ano po? Sa akin po, nung nananalangin siya, kung ano yung dapat niyang gawin sa ating doon sa kanyang plano na ito, pinagkaloob na po ng Diyos sa kanya ito. Ibinigay na po sa kanya kung ano yung hihilingin niya kay Artaxerxes. Ano po? Pinagkaloob na ng Diyos na ito. Kaya nga, na-please ang Diyos sa kanya. Kaya noong hilingin niya ito sa hari, sabi niya, if it pleases the king, may I have a letter to the governors of Trans-Euphrates, so that they will provide me safe conduct until I arrive Judah. And may I have a letter to Asaph. Ano po, ang dami niyang request. Keeper of the royal park, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple and for the city wall and for the residence I will occupy. And because the gracious hand, sabi po diyan, of my God was on me, the king granted my request. Hallelujah. Yung bang Diyos ni Nehemiah noon at yung Diyos buho natin ngayon, pwede niya bang gawin itong ginawa niya kay Nehemiah sa atin? Pwede ho ba? Pwede, di ba? Kasi si Jesus po, noong kapanahunan nila Nehemiah at sa kapanahunan po natin ngayon, iisang Diyos lang po yan. He is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Kaya nga, tingnan po ninyo kung paano po, pag na-please ang Diyos sa kanyang anak, na nagbibigay po talaga ng importansya sa kanya. Kaya nga, love the Lord thy God with all your heart, soul, mind, and strength. Amen. Amen po. Pag na-please ang Diyos, siguradong meron laging kaakibat na gantimpala o blessing po yan. Ito po yung blessing kay Nehemiah. Hindi man siya nagdalawang salita kay Haring Artaxerxes. Ano po? Ginrant niya po kaagad. Hindi lang po yan. Ano pa ang sabi dito? So I went to the governors of Trans-Euphrates and gave them the king's letter. The king had also sent army officers and cavalry with me. Dinina niya pang bodyguard. Ano po, binigyan niya pa ng mga taga-escort. Siguro pagpasok po niya sa Judah, doon sa mga dinaanan niya dito, yung sa Trans-Euphrates, nino yung VIP ngayon, nino yung kaya ngayon karakal na bodyguard. Ano po, tingnan po ninyo magbigay ng pabor ang Diyos.
Kapag lagi po natin binibigyan ng importansya ang Diyos, sa maliit, sa malaking bagay, sa buhay po natin, natutuwa po ang Diyos. At meron po laging kaakibat na blessing po yan. Tandaan po natin, yung Diyos nila, nila Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ang Diyos po natin ngayon, siya pa rin po yan, hindi nagbago. Hindi po siya kailanman magbabago sa atin. Tayo lang naman po, mga tao ang nagbabago. Ano po? Ang gaganda po ng mga mensahe na ating pong napapakinggan patungkol po sa prayer. Ito ho ba ay tumitimo po sa ating puso ba? Ito ho ba ay nagkakaroon ng kaliwanagan sa atin kung paano po tayo dapat magkaroon ng intimate relationship po natin sa Diyos? Kung paano po natin sa kasalukuyan na baguhin po natin yung relasyon natin sa pamamagitan ng pananalangin, na magbigay pa po tayo, na mag-ukol pa po tayo ng panahon sa prayer? Dito po itinuturo sa atin. Itinuturo po sa atin kung paano tayo mag-ukol ng prayer. Magbigay ng panahon na kausapin natin ang Diyos. Para yung buhay po natin hindi pa warde-warde. Para malaman po natin yung tamang direksyon po natin. Amen po ba? Kaya nga, nung nakaraan po, ano yung sabi doon? Yung prayer, ano pa po yan? Hindi ba dapat i-refocus po tayo? Pag sinabing refocus o i-focus mo, kung sa camera po yan, kung malabo yan, tinitingnan mo yan, merong isang bagay na yung camera mo naka-focus po doon. Pagkaras na malabo, dapat i-focus mo, i-refocus mo. Pag pinofocus mo yan, lumiliwanag, nagiging maliwanag yung anyo noong isang bagay na yon doon sa camera mo, nakikita mo ngayon kung ano yan. Kaya yung panalangin po, ganyan po yung ginagawa sa atin. Ano po? Dapat ma-align po talaga yung kaisipan po natin. Kaya itong mga tatlong karakter pong ito, mga hari na ito, na iniluklok po ng Diyos sa bansang Juda, ang kanilang puso't isipan po nakapokus talaga sa Diyos, the author and finisher of our faith. Amen po ba? Kaya sa hapon pong ito, mga kapatid, hindi po sana, dapat, matuto po tayo talagang bigyan po natin ng panahon ang pananalangin. At dito lang po natin talaga, mararanasan ang kapangyarihan po ng panalangin. Kaya nga po ang ating Panginoong Jesus, yung itinuro niyang panalangin sa atin, Thy will be done on earth as it is in heaven. Mangyari nawa yung nasa langit dito sa mundong ito. Napakasarap po kasi kapag ang puso po natin, ang isipan natin, nakapokus po yan sa Diyos. Pray before you plan. Manalangin muna tayo. Ano po yung mga plano ninyo? Sa mga kabataan na mga nag-aaral, marami kayong mga plano. Tayo rin po, marami pa tayong plano. Bago tayo magplano, ano ang sabi? Pray before you plan. God gives favor and wisdom. Prayer rebuilds broken walls. Alam po ba ninyo kung ilang araw lang ginawa nila ni Nehemiah, kahit napakarami pong mga pag-uusig, sila Sanballat at saka si Tobiah, itong dalawang ito, kontra po kay Nehemiah, ginagawa po nila ang lahat ng magagawa po nila para hindi matuloy yung pagkaayos ng wall. Pero alam po ninyo, pinlano na po yan. Humingi na po ng guidance si Nehemiah sa Diyos. Kaya nga, doon sa kwento kung babasahin po ninyo, habang nagtatrabaho po, yung yung mga tauhan po, yung mga kasama ni Nehemiah na mag-build doon sa wall, meron po silang tabak, hawak-hawak po nila yung tabak at nagtatrabaho yung isang kamay. Bakit? Ganon. Para pag dumating si Sanballat, naka-ready sila. Bubunot na lang ng ganyan. Tayo kaya, gaano kaya tayo ready? Pag dumating ang mga problema sa atin, magtatago ba tayo sa ilalim ng kama?
O haharapin natin na nakalabas po yung dibdib po natin. Ano po? Na yung baluti ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Itong mga 1 John chapter 4 verse 4, yung Luke chapter 10 verse 19, yung 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos to demolish strongholds of the enemy. Gaano tayo kahanda? Gaano itong puso po natin na pag dumating ang mga ganyan na mga trials, mga pagsubok sa buhay po natin, gaano tayo kahanda? Yung kaagad papasok sa kaisipan po natin, luhod, manalangin ka. Prayer rebuilds broken walls. Sa Proverbs chapter 16 verse 3, turn to the Lord for help in everything you do, and you will be successful. Turn to the Lord for help in some things you do. Some o everything. Pag sinabing everything, all. Amen po ba? Amen. Hindi ka magtatabi, Lord, ito muna, no Lord. Ito, baka bukas na lang muna. Ang sabi po, everything. Lahat ng mga ginagawa po natin, maliit, malaki. Sabi ko nga po lagi sa aking mga CEO, baluyo, itang manos kampinggan. Kay, dapat ka ba bang magpasalamat kay Ginoo? Dapat mo pa bang sabihin, Lord, sopan mo kong manos pinggan? Ha? Kayo po, nasa sa inyo. Ako po, ginagawa ko yun. Kasi kapag naghuhugas ka ng plato, ng mga baso na pinag-inuman ng iyong mga anak, na hindi nila alam hugasan, ka mabuiset. Kutsara niya mo, di pa ayos. Lord, dinan mo ko pong makamang pasensya na Lord. Masaya ko pong gawan. Nakakatawa, no? Pero bumabagsak tayo dyan, madalas. Kaya nga, turn to the Lord for help. Paano pa? Hindi po natin ginagawang panakip butas ang Diyos. Pag malalaki yung problema natin, doon lang tayo lalapit. Doon lang natin siya naaalala. Kalamaran mo naman, kapatid. Hindi natin ginagawang panakip butas ang prayer. Amen po ba? Kahit anong sitwasyon ka na nangyayari sa iyo, dapat marunong kang nananalangin. Amen po ba? Huwag na ninyong hintayin yung magkaroon pa kayo ng napakatinding pagsubok tapos doon ka na. Kung hindi mo na nagawang nanalangin, kapatid. Kaya nga, turn to the Lord for help in everything you do, and you will be successful. Amen po. Okay, mag-review na po tayo. Prayer leads us to God's direction and wisdom. Pray like King Solomon prayed. Pray like King Jehoshaphat prayed. Pray like Nehemiah prayed. Ang magandang modelo po sa Bible kung paano manalangin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Sa lahat ng kanyang mga ginagawa, before and after na mag-ministry po ang Diyos po natin, hindi ba nababasa natin, humihiwalay siya sa kanyang mga kasamahan. Madaling araw pa lang, pupunta siya sa isang tahimik na lugar at doon kinakausap niya ang Ama. Humihingi siya ng guidance. Pinipresenta niya kung ano yung dapat niyang gawin. Hinihingi niya po kung ano yung mabuting desisyon. Kaya nga, pray like Jesus prayed. Jesus is our best model for prayer because He prayed before every big decision, taught us to seek God's will over our own, and brought honest surrender in Gethsemane. Ano po? Doon po sa Gethsemane, ano po sinabi niya doon? Not my will, but yours be done. He shows us prayer isn't about demanding. It's about alignment. When we pray like Him, we get God's direction, peace, and peace in the middle of pressure. Amen po ba? Kaya nga, kahit ano nangyari,
anong ginawa kay Jesus, hindi po siya nag-alala. Kalmante yamo. Yung peace, yung peace, yan po yung hinahanap ng tao. Sabi nga po nung aking isang CEO kanina, meron siyang nakakasamang nagja-jogging. Makwaltahala. Kinilam. Ingkay. Dakalya pa iban dyan, pastor, ana. Pero sasabihan na, iya ka no masaya. Balo mo, nano mo yung kasiyahan mo. Sabi niya, itang relasyon mo kin Diyos. Sabi, mga di ka. Kasi po itong kasama ko, itong ano ko po ito sa CEO, ano man po yung gawin niya, hindi po exaggerated dito. Talagang binibigyan niyang importansya ang Diyos. Parmerya po, nano man yung gawa na, talagang pakisabihan niya pa ingino. Ingkay na. Kaya sabi niya, masikang ko, pastor, ana. Palaging gagawang ko, makaayon kayong sasabihan na ng Diyos, utos na ng Diyos. Ingkay. Nakakapag-tennis pa po yan. 78 na po ata, 76. Ingkay na. Pero masikan niya patod. Ingkay. Tandaan po ninyo, kapag talagang binibigyan natin ng importansya ang salita ng Diyos, magiging malakas po tayo. Kaya nga, hahaba pa yung buhay natin. Kaya nga, ang Diyos natuwa kay Solomon bibigyan niya pa ng mahabang buhay. Masaganang buhay. Amen. Tayo po gusto ba natin ma-experience yan? Ito po, binigyan na po tayo ng aral ng Diyos kung paano po natin makakamtan yan. Pag-igihan po natin yung prayer life po natin. Ang kaaway, ayaw niya po talaga tayong manalangin. Kapag nananalangin na tayo, sabi nga po noong mga satanista, bakit? Mabuti pa yung mga satanista, naniniwala sila. Kapag kayong mga Kristiyano nananalangin kayo, sabi niya, nakakapag-build kayo ng wall. At kung tumatagal kayong nananalangin, lalong tumataas pa yan. Yan yung nagiging protection ninyo. Kaya kaming mga satanista, hindi namin magawa yung mga gusto namin gawin na sumpa sa inyo. Kasi mapananalangin kayo. Alam namin. Kahit na si Satanas, alam niya kung sino yung mapanalangin. Obserbahan na lang po natin ang sarili natin. Bakit napakadali po nating matukso o bumagsak sa anuman pong mga pagsubok po na tinagdadaanan natin? Examine po natin yung sarili natin. Kulang sa salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kulang sa pakikipagniig sa Diyos. Yan po ang napaka-importante sa buhay po ng Kristiyano, ng isang tunay na mananampalataya. Nawa, sa hapon pong ito, natuto po tayo. Amen po. Kung inuudyukan po tayo ng banal na Espiritu na tayo po ay mag-consume ng maraming time sa pananalangin, gawin po natin. Hindi po hulihan. Meron pong purpose yan. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal